Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. May nakilala kaming lalaki mula Rizal na iniwan ang kanyang trabaho sa bangko. Nang sa gayon, mapaglaanan niya ng pansin ang nasa 600 asong kanyang na-rescue. Gaano ba kahirap ang tumayong ama at mag-aruga ng daan-daang aso? Hanggang saan ang kaya mong isakripisyo para sa iyong mga alaga? Si Jojo ni Let Go o binitawan ng pagiging financial analyst sa isang bangko para maalagaan ang mahigit 600 na asong kanyang na-rescue. Dati, dog lover na talaga ako. Pag sahod, nagdo-donate ako sa mga groups. Pero, di naman talaga ako nagre-rescue. Ang pag-rescue niya sa mga stray, nagsimula nito lang 2018 na may tinulungan at kinupkup siyang aso sa kanilang lugar sa Rizal. Dinala ko sa bahay, ginamot. Hanggang sa nasundan at nasundan pa ang mga ito. Umabot na ng 100 sa bahay. Nagreklamo ng mga kapitbahay ko, siyempre maingay, mabaho. Kaya nito lang nakaraang taon, nagdesisyon siyang magtayo ng shelter sa Laguna, ang God Sanctuary for Stray Animals, na meron na ngayon mahigit kumulang 600 rescue dogs. To be honest, mabigat. Kasi ako naman walang trabaho na ngayon. Pinagkakita na namin yung merchandise ng aming shelter. Ang expenses namin per day, 6,500 more or less. Malaking tulong daw ang mga natatanggap niyang donasyon. Isa sa mga nagdo-donate sa shelter, ang content creator na si Lane. Naisipan ko i-vlog para hindi lang ako makatulong, yung mabubuting tao na willing to share din yung blessing nila. Malaking tulong siya kasi naka-gathered kami ng donation, 43,300 plus. Ang misyon ngayon ni Jojo, maliban sa mahanapan ng forever home, ang kanyang mga rescue dog ay ang mapakapo ng mga ito. Kuya Kim, gaano ba kaalaga mapakapo ng mga alagang aso? Kuya Kim, ano na? At ito naman si Granny. Si Granny isang adopted 13-year-old dog na sa aming pangangalaga. Si Granny din ay neutered o kapon. Ang pagkakapon sa mga aso ay maganda para sa kanilang reproductive health at isang paraan para hindi mag-overpopulate ang mga stray dogs na hindi naman naalagaan. Ang pagkakapon ay hindi lamang advisable sa mga stray animals. Ito ay advisable din sa ating mga pets. Ang pagkakapon ay nakakaiwas sa napakaraming mga disease na pwedeng dumapo sa ating mga alaga. Ang mga babae na hindi kapon, pwedeng magkayo ng pyometra, mammary gland tumors, saka ovarian cancer. Sa lalaki naman, makakaiwas sila sa testicular cancer. Ang pagkakapon ay medyo may kamahalan lamang. Ang price range nito ay mula 2,500 hanggang sa 15,000 depende sa size ng ating mga alaga. Napakarami mga NGO na nagbibigay ng libreng pagkakapon sa paniniwala ito ay maganda para sa atin. Nandiyan ang Biyaya, nandiyan din ang Potion Project at nandiyan din ang PAWS or Philippine Animal Welfare Society. Gaya na lamang ng outreach nila sa Pasig. Nagagawa po namin yung mga ganit, mga kapon outreach sa tulong ng mga donations, mga sponsor. Katulad po ngayon, isa pong eskwelahan, nag-raise funds para makapagpakapon ng mga pusa dito sa barangay. Yung iba naman pong mga project namin, may low cost, as low as 700 to 1,500. Yung sinisingil namin for kapon, for aspins and puspins. Pero alam niyo ba kung saan matatagpuan ang pinakamalaking dog shelter sa buong mundo? Ang may hawak ng Guinness World Record para sa pinakamalaking dog shelter sa buong mundo ay isang dog shelter na matatagpuan sa Pitesti sa bansang Romania. Ang shelter na may lawak na 45,543 square meters ay kayang tumanggap o mag-rehome ng mahigit 3,000 aso. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Mga kapuso, patuloy na minomonitor ang cloud cluster o yung kumpol ng mga ulap sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, wala pa itong efekto sa bansa pero nananatili ang posibilidad na mabuo bilang sama ng panahon. Pwede pa yang magbago kaya patuloy nating tutukan sa mga susunod na araw. Samantala, dahil pa rin sa easterlies, nasa danger level ulit ang heat index sa ilang bahagi ng bansa kanina. 47 degrees Celsius. Ang pinakamataas sa Dagupan, Pangasinan, 46 degrees Celsius sa Virac, Catanduanes at 45 degrees Celsius sa Giwan, Eastern Samar. Nag-44 degrees Celsius naman sa ilang lugar kasama ang Pasay City. Sa forecast ng Pag-asa para bukas, asahan ng 45 degrees Celsius sa Virac, Catanduanes, 44 degrees Celsius sa Dagupan, Puerto Princesa City sa Palawan at Rojas Capiz. Nasa 43 degrees Celsius naman sa San Jose Occidental Mindoro at Giwan, Eastern Samar. 19 na lugar pa ang makararanas ng 42 degrees Celsius. Ang bilang ng Pag-asa stations na nasa ilalim ng danger level, bahagyang mas mababa kumpara noong mga nakalipas na linggo pero dapat pa rin mag-ingat. Bagamat matindi pa rin ang alinsangan, ilang bahagi ng bansa ang inulan lalo na bandang hapon.
Bukod kasi sa easterlies, apektado rin ang bansa ng frontal system. Posibleng maulit yan bukas. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang uulanin na ang ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Mas darami pa ang pag-ulan sa hapon at abot na rin sa Mimaropa at Bicol Region. Meron na ring ulan sa Panay Island, ilang lugar sa Eastern at Central Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. May heavy to intense rains na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Posible ring umulan ulit bukas sa Metro Manila, lalo po sa bandang tanghali o hapon. Binigyan ng tig sa 10,000 piso ang halos 4,000 apektado ng El Nino sa Zamboanga Peninsula. At nakatutok si Efren Mamak ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Hindi nakaligtas ang Zamboanga Peninsula sa mga lubang apektado ng El Nino. Kabilang ang libo-libong magsasaka, mangingisda at kanilang pamilya. Kaya 3,881 na benepisyaryo ang tatanggap ng tig 10,000 pisong cash assistance mula sa kaba ng gobyerno. Aabot sa mahigit 58 million pesos. Lahat yan para sa Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte at Zamboanga Sibugay. Namahagi rin ang DSWD ng cash assistance sa 10,000 namang beneficiaries ng AICS program. Kaming lahat ay patuloy na nakikipag-ugnayan at nagsasanib puwersa sa kagustuhang mapawi ang iniinda ninyong hirap dulot ng matinding tagtuyot. Umabot na po sa 3.6 milyong katao ang lubhang naapektuhan. Aabot na rin sa 5.9 bilyong piso ang halagang nasayang, nawala o hindi kinita ng ating mga magsasaka at mangingisda. Ang ilang magsasaka, namatayan ng mga tanim. Mamatay sila dahil sa init. Magpunta dito sa Zamboanga, mag-construction. Malaki talagang tulong yan sa amin, sir. Lalo na may bigas. Sa kabila ng epekto ng init, tiniyak ng Task Force El Nino na sapat pa rin daw ang food supply tulad ng bigas hanggang third quarter ng taon. Binabantayan din ng Agri at Trade Departments ang presyo ng mga bilihin, lalo sa 270 na lugar na nasa state of calamity dahil sa El Nino. Para sa GMA Integrated News, Efren Mamak ng GMA Regional TV 1 Mindanao, nakatutok 24 oras. Pinagsisita ng MMDA ang ilang nakahambalang na karinderya at mga junk shop na umaabot sa kalsada sa Maynila. Hinatak naman o tiniketa ng ilang motorsiklong iligal umano nakaparada sa Pasay at Quezon City. Nakatutok si Joseph Moro. Bawal na ito, ginagawa nyo. Legal vendors na, sir, ma'am. Oo, isasakay ko na dito. Karipas sa pagsalba ng mga gamit at paninda sa kanyang karinderya, ang babaeng ito nang dumating ang clearing operations team ng MMDA. Tatanggalin ako. Paalis na pati tapos ng klase. Nagtitinda lamang umano siya pag may klase sa katabing eskwela. Ang paghahanap buhay, hindi naman po masama yan. Sa tamang paraan at sa legal na lugar po. Hindi rin nakaligtas sa mga panindang ito na sumasakop na sa sidewalk. Lalo ang junk shop na ito nasakop ang kalahati ng kalye. Kaya binaklas ng MMDA ang mga tarpaulin nito. Sir, yung bangketa makitid na tinambakan niya na ng mga gulong bawal yan, sir Sa EDSA Corner Rojas Boulevard, nagsitakbo ang mga empleyado ng isang car dealership nang hatakin ng mga operatiba ng MMDA ang ilang motorsiklo na nakapark sa tabing kalye. Hindi na inabutan ng isa ang kanyang motorsiklo. Ang mga nasa motorsiklo naman tiniketan at pinagmulta ng 1,000 piso. Hindi naman boss, nagkataon lang. No choice, babayaran na lang, sir. Nabisita na rin kami dito ng Pasay tsaka ng MMDA. Napagbigyan naman kami. Na dito kasi kahit isang lane lang. Yun, kaya nagulat din kami, bigla na lang may dumating na Yung parking po nila, they should not go beyond the indicated yellow line. Hindi naman pwedeng i-take up ang buong sidewalk. Sa Quezon City, isang hilera ng mga motorsiklong nakaparada sa East Avenue, katapat ng isang ospital ang nahuli ng MMDA. Isang lalaking nagpapatingin sa ospital ang hinabol ang hahatakin niyang motorsiklo. Yung post-date ko, sir, alauna medya, nandiyan ako nakapila. Pang 30 pa lang yung tinatawag. Ito yung number ko, pang 46 pa. Nanginginig na nga ako sa gutom, sir. Makikiusap nga ako. Tinikita na lamang siya ng MMDA at hindi na hinatak ang kanyang motorsiklo. Para sa mga motor na nakapark ng illegal, kapag attended, ibig sabihin may driver, 1,000 yung multa. Pero kapag walang driver at nasyempuhan kayo ng MMDA, 2,000 ang multa at tulad ng mga yan, hahatakin pa ang inyong mga motor na dagdag gastos dahil kailangan nyo pa yung tubusin. Pasensya na kayo kasi kanina pa.
Kabilang naman sa nahatak na sasakyan sa Nia Road at North Road sa Quezon City ang ilang pag-aari ng mga kawani ng gobyerno. May isang bus ding paprobinsya ang hinuli ng MMDA dahil out of line. Naglilinis ng mga kalye ang MMDA para maibsan ang trapiko sa Kamaynilaan. Sa susunod na linggo, sisimulan na ang pagkumpuni ng Magallanes flyover sa Makati, pero sabi ng DPWH-NCR hindi pa kailangang isara ang flyover. Sa Agosto naman, gagawa ng mga temporary na tulay bago tuluyang isara ang Guadalupe Bridge sa boundary ng Mandaluyong at Makati para rin sa repair. We will be intensifying our clearing operations and magkakaroon din tayo ng mga alternate routes. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. May sapat na trabaho pero kulang ang kakayahan ng maraming aplikante. Kaya bukod sa dagdag trabaho, pakay ng isang kasunduan sa private sector ang upskilling o pagsasanay sa mga manggagawa. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Bumiyahe pa mula Northern Samar pa Maynila ang Business Administration graduate na si Rinalyn para maghanap ng trabaho. Tiempo namang may job fair tulad nito na nag-aalok ng nasa 2,498 job vacancy. Isa sa pwedeng applyan ang target na posisyon ni Rinalyn bilang teller sa isang malaking bangko. Pumili talaga ako na dito talaga sa Manila talaga maghanap trabaho. So, tapos more on experience, parang new working environment na din, ma'am. Nagbabaka sakali ring makahanap ng trabaho ang college student na si Rose Ann na nag-graduate pa lang sa July at si Clarence na nagtapos ng K-12. Para makatulong na rin po sa parents po. Sa pagbabayad ng mga bahay, ng upa. Kailangan ko lang talaga po kuha ng experience po. Kasabay ng job fair, nakipartner din ang Private Sector Advisory Council sa malalaking business at civic groups sa bansa, maging sa isang online employment and training platform. Pumirma sila ng kasunduan para sa pagtulong ng pribadong sektor sa mas mabilis na job generation, job matching, maging sa upskilling o yung pagdadagdag ng skills at kalaman para sa mas mataas na kalidad ng trabaho at mas mataas ding sweldo. There are a lot of what we call small entrepreneurs out there who are what I call survival entrepreneurs. So, ang ginagawa natin ngayon is we are trying to upskill and reskill these entrepreneurs, no? So that they can make their negosyo can have a differentiator. Definitely, there are some challenges in some of the positions, but I hope that, with all these job fairs that we are doing, it could also help. That is why today we announced that JobStreet by Seek now provides all employers across the country free access to job posting. In that way, fresh graduate jobs, internship jobs, they can post everything. Ang Labor Department aminadong problema pa rin ang job mismatch o yung hindi tugma ang qualification ng naghahanap ng trabaho at ang skills na kailangan ng labor market. Pero ginagawa na ito ng paraan. I-upskill po sila o kaya i-align yung kanilang skill dun sa gusto nilang trabaho. Tuloy-tuloy din po yung ginagawang pagsusuri ng atin pong educational institution, DepEd at saka CHED. Para yung pong mga pagsasanay, mga tinatapos na kurso, pagkatapos po nila mayroon na silang makitang trabaho. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Kasunod ng hatol ng Korte Suprema na banta sa buhay ng tao ang red tagging, nanawagan ng ilan sa Pangulo na buwagin ang NTF-ELCAC na madalas umunong magkasanyan. At nakatutok si Mariz Umali. Ang Korte Suprema na mismo nagsabi ang red tagging o ang pagbabansag sa isang tao bilang komunista ay isang banta sa buhay, kalayaan at seguridad ng isang individual. Kaya panawagan ng Human Rights Watch kay Pangulong Marcos, buwagin na ang NTF-ELCAC o National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Kailangan niyang i-abolish ang NTF-ELCAC. Ito yung task force on ending local communist armed conflict na siyang main red tagging agency ng gobyerno. Itinatag ang NTF-ELCAC ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2018 bilang whole-of-nation approach sa pagtalo sa tinawag na local communist terrorist group para magkaroon ng kapayapaan sa bansa. Pero ito rin ang itinuturong nasa likod umano ng red tagging. Kaya sa papalipit po,
i-filler na namin na budget deliberation, mas lalo pa talaga natin isusulong yung pag-defund dito sa NTF-ELCAC. Ang ruling ng Supreme Court nag-ugat sa petisyon ni dating Bayan Muna Party List Representative Sigfred De Duro na nagsabing ni-red tag siya ng mga militar nang ilagay ang kanyang mukha sa poster ng umano'y mga terorista at miyembro ng CPP, NPA, NDF. Humingi siya ng writ of amparo para sa kanyang proteksyon pero idinismiss ito ng Iloilo RTC. Ipinagutos ng Korte Suprema sa Regional Trial Court na magsagawa ng summary hearing para dinggin muli ang kaso at maglabas ng desisyon sa petition for writ of amparo ni De Duro sa loob ng 10 araw. Si Bayan Chairperson Emeritus Carol Araulio dumalo kanina sa pagdinig ng inihain niyang kaso para sa red tagging sa kanya. Sabi ni Araulio, sa bagong ruling ng Korte Suprema, umaasa siyang magkakaroon ng batas para mapigilan ang ganitong gawain. Tingin namin magiging tulak ito para sa pagsasabatas ng isang batas against red tagging. I appeal to the political authorities, to Bongbong mismo, kasi sinusuportahan niya yung NTF-ELCAC. I appeal to the highest political authority na tama na, itigil na. Sa isang pahayag, sinabi ng NTF-ELCAC na tinatanggap nito ang pagsasagawa ng pagdinig ng RTC para maiharap nito ang kanilang ebidensya. Hinihingan pa namin ng pahayag ang Malacanang, ang AFP at NTF-ELCAC tungkol naman sa mga panawagang buwagin ang task force. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali na tutok, 24 oras. Sa mga nag-aalala kay Bubay matapos matumba sa isang pista, mismo siyang naghatid ng good news tungkol sa kanyang latest na kondisyon. Makichika kay Aubrey Carampel. Hello po mga kapuso, si Bubay po ito. Gusto ko lang po iparating sa inyong lahat na ako po okay na okay. At nice. Yan ang masiglang mensahe ni Bubay sa The Bubay and Tekla Show Facebook page. May mga nag-alala kasi dahil habang nagpe-perform sa town fiesta ng Apari, Cagayan noong Martes ng gabi, natumba si Bubay at naputol na ang live stream. Anong kanta yan? Pero matapos ang ilang minuto, bumalik si Bubay para ituloy ang show. Nais ko lamang pong pasalamatan ang ating mga minamahal mga kapuso, kamag-anak, mga kaibigan na nag-alala. Don't worry, dahil here I am, Bubay, buhay na buhay and ready to fight. Paliwanag ni Bubay sa nangyari. Tayo po ay hinimatay dahil lamang po sa malakas na ilaw po. Pero huwag kayong mag-alala dahil after po nun ay naituloy pa rin po namin at napasaya pa rin po namin ang ating mga minamahal na mga kababayan at kapuso sa Apari. Nakabalik na raw si Bubay sa Manila at back to work na rin. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Hindi nagbabago ang posisyon ng Pangulo kaugnay ng International Criminal Court o ICC kahit may inihahandang briefer kaugnay niya ng Justice Department. Paglilinaw ng palasyo tungkulin ng Justice Department na pag-aralan lahat ng legal na hakbang para maresolba ang isang issue at tiyaking nasabihan ng Pangulo ng lahat ng kanyang pagpipiliang hakbang. Laman ng briefer ang mga senaryo sakaling mag-issue ng warrant of arrest ang ICC kaugnay ng Duterte drug war at kung dapat bumalik sa ICC ang Pilipinas. Sabi ng palasyo, standard procedure at hindi pagbabago ng posisyon ang pagsigurong handang administrasyon sa anumang posibleng mangyari. Suspendido ang 6 na opisyal ng barangay sa Bangged Abra, kabilang ang kanila mismong kapitan dahil yan sa tarpaulin ng parusa sa maling pagtatapon ng basura na ayon sa mga residente tila may pagbabanta umano sa buhay. Nakatutok si CJ Turida ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. May kasabihan, may pera sa basura. Pero kung sa maling lugar yan itatapon sa barangay Kalaban ng Bangged Abra, malalagasan ka ng pera at higit pa. Kung sa first offense kasi, may 1,000 pisong multa. At kung sa second offense, may parehong multa at 8 oras na community service ayon sa tarpaulin na ito. Sa ikatlong offense, wala nang halagang nakalagay at meron lang larawan ng 1 baril. Inireklamo yan ng ilang residente dahil banta umano sa buhay at nagpapakita ng karahasan. Kaya pinatawan ng Sangguniang Bayan ng Bangged ng 90 days preventive suspension laban sa mismong kapitan
4 na kagawad at SK chairperson ng barangay. The preventive suspensions with haan nga penalty ditoy. Kailangan purpose itap no haan nga ma-influensyahan dagay witnesses kun tapno haan nga mapardi dagay integrity dagay records when no other documents. Yan ay habang dinidinig ng sanggunian ang mga kasong grave misconduct, grave abuse of authority, gross neglect of duty, gross dishonesty at conduct prejudicial to the best interest of the service. Habang suspendido, ang first kagawad muna ang magsisilbi nilang kapitan para hindi maparalisa ang operasyon sa barangay Calaba. Nagtungo ang GMA Integrated News sa bahay ng kapitan para kunan ng pahayag pero walang nakausap ang aming team. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang isang kagawad habang sinusubukan pa namin kunan ng panig ang 4 na ibang sinuspinding opisyal. Nauna na nilang itinanggi sa inquiry ng Sangguniang Bayan ang reklamo laban sa kanila. Para sa GMA Regional TV, One North Central Luzon at GMA Integrated News, CJ Torida, nakatutok 24 oras. Umabot na po sa mahigit 600 overseas Filipino worker mula Israel ang nakauwi sa Pilipinas. Kasunod yan ng pagdating ng pinakamalaking batch ng mga repatriate mula roon. At nakatutok si Rafi Tima. Ngiting tira na bunutan ng tinik ang 60 OFW mula sa Israel na voluntaryo nagpa-repatriate sa gitna ng nagpapatuloy na gyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Si Teresita, 19 na taon na caregiver sa Israel. 2022 pa lang daw, na-trauma na siya matapos tamaan ng rocket ang kanyang kwarto. Ngayon lang siya nagdesisyong umuwi matapos pumanaw ang kanyang inaalaga ang amo. Kahit po nasa gitna ng gyera, hindi po natin iiwan yung ating pong mga alaga. Kasi po yung alaga ko ay bingi. Hindi po siya makarinig kahit na sumasabog na po yung bomba, hindi po niya naririnig. So ako po yung naging ear niya, ako po yung eye niya, ako po yung kamay at paa niya. So, ito ang pinakamalaking batch ng mga repatriates mula Israel. Sa kabuuan, 666 na OFW na ang nakauwi dahil sa gera nagsimula ng umatake ang Hamas sa Israel 8 buwan na ang nakakaraan. Tulad ng mga naunang umuwi, makatatanggap sila ng 125,000 pesos, livelihood training, psychosocial counseling at employment facilitation. Sabi ng Department of Migrant Workers, may 10 hanggang 15 voluntary repatriates ang nagdesisyong bumalik sa Israel. Still, a vast majority have chosen to remain here. Para sa amin, may kapakinabangan yung binigay na assistance of course, and na-accomplish din at the same time yung objective to keep them out of harm's way. Karamihan sa mga umuwing OFW, mga caregiver, at dahil may pilot program ng caregiver deployment sa South Korea, posibleng masama raw sila dito sa hinaharap. Patuloy namang tumitindi ang operasyon ng Israel sa Rafah, kung saan tumakbo ang milyong-milyong refugee at sibilyang Palestinians. Sa Rafah border crossing pangunahing pumapasok ang humanitarian aid para sa milyong-milyong sibilyan sa Gaza Strip, kaya may pangambang lalong lumala ang sitwasyon doon. Binuksan naman ng Israel ang Kerem Shalom Crossing bilang alternatibong daanan ng humanitarian aid. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok 24 oras. Hindi tiyak kung kailan gagalaw ang West Valley Fault na maaaring mag-imitsa ng tinatawag na The Big One. Para paghandaan yan, isang simulation na ipinakita ng Philippine Red Cross. At yan ang tinutukan ni Ian Cruz. Sa pamamagitan ng isang simulation, ipinakita ng Philippine Red Cross ang senaryo sakaling tumama ang The Big One sakaling gumalaw ang West Valley Fault sa Marikina. Magnitude 7.2 na lindol ang tumama sa Metro Manila at sa senaryong ito, nasa mall yung mga casualty, kaya naman kabi-kabila yung mga biktima na inaalis ng mga taga-Red Cross. Ang mga sugatan, dinala muna sa triage. Doon sila binigyan ng first aid. Sa triage na rin nalalaman kung sino ang prioridad na dalhin sa ospital. Ang mga bumbero rumesponde rin dahil kaakibat din ng malakas na lindol ang sunog. Habang nagaganap ang lahat ng ito, nanonood ang mga miyembro ng iba't ibang chapter ng Red Cross nang matutunan nila ang ginagawa ng Emergency Response Unit. I think nobody can ever be ready, and that is why so much preparation is needed, because no matter what we prepare for, it will always be slightly different. So really a lot of preparation is always needed. Ang simulation,
bahagi ng pagdiriwang ng World Red Cross and Red Crescent Day 2024. Ayon sa Red Cross, hindi lang sakuna ang dapat paghandaan kundi pati na ang isang senaryo ng giyera. We're also preparing for war. In case we have a problem with Taiwan, we're preparing for first aid. Tinuturo na ngayon yung wartime first aid. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Good news sa sports. Wagi ang 4 na Pinoy boxer sa 2024 ASBC, Asian U22 and Youth Boxing Championships sa Kazakhstan. Iyan ang mga pambato ng Pilipinas na sina Mark Ashley Fajardo, J. Brian Baricuatro, Fleet Hara at Robert Malunok Jr. Naka-bronze medal silang lahat sa iba't ibang kategorya. Congratulations at thumbs up sa inyo, mga kapuso! Fresh from the renewal ng kanyang contract bilang kapuso, isinare ni Dingdong Dantes ang ilang natutunan niya bilang reservist. At tinukay rin niya ang mga dapat pagtibayan sa showbiz sa malalimang pagsalang niya sa GMA Integrated News interviews. Ichichika sa atin yan ni Nelson Canlas. Fully packed ang schedule ni Kapuso Primetime King Dingdong Dantes ngayong Dingdong Dantes Kapuso Day. Pero he took the time para umupo sa GMA Integrated News interviews para sa mas malalimang usapan. Naikwento ni Dong na dahil galing siya sa isang pamilya ng mga military men, naging pangarap niya ang magsilbi sa ating bayan. Matagal-tagal na ring isang Navy reservist si Dingdong. Para sa akin, ang laki ng naitutulong sa akin ng values and principles na yon that were also reinforced when I joined also the Reserve Force. Kasi ang mga prinsipyong ito ay yung prinsipyo ng integridad, di ba? Integrity, yung resilience, yung discipline, yung honor, and yung pinakamahalaga sa lahat, yung loyalty. Lahat ng mga ito nagagamit ko sa aking profession as an actor. Nagagamit ko in my everyday life. Kaya pala kapuso ka pa rin. Di ba? Di ba yung value ng loyalty? At higit sa lahat, nagagamit ko siya sa pagiging isang ama. Nagagamit ko siya sa pagiging isang asawa at pagiging isang anak. Marami nang ginampan ng roles on and off cam si Dong at masasabi niyang malaki ang pagmamahal niya sa kanyang trabaho at sa industriyang humubog sa kanya. Kung ikaw yung tatanungin ko, ano pa ba ang kailangan ng industriya natin ngayon? Naniniwala ako kasi na parang may 3 malalakas na pillars at elemento yung industriya na kapag pinatibay mo talaga ay makikita mo yung ideal state. Una dyan, naniniwala kasi talaga ako sa talent ng Pinoy. Naniniwala ako na napakagaling nating mga Pinoy pagdating sa ating talento, world class talaga. Sana sa lahat ng mga artists, wag silang mapagod na ipakita ang kanilang galing. Pangalawa, sana mabigyan ng mas maraming platform ang ating magagaling na talents. And I think the third important aspect also is the part of the audience. Sana, ang aking pangarap dyan, tangkilikin talaga nila dahil binibigay ng ating mga artists yung kanilang galing. A successful showbiz star and the family man. Pero ano nga ba ang mas mahalaga para kay Dingdong? Klaro para sa akin na lahat ng itong ginagawa ko ay umiikot sa kung ano ang nasa sentro. At yun ay ang aking pamilya. At sa sentro ng aking pamilya, siyempre, yung aming pananampalataya. Kailangan sigurado muna akong meron akong sapat na quality time sa aking pamilya. And then, kung ano man ang pwede ko ring ibigay sa aking profession, ibibigay ko. Kung meron pa akong oras at maibibigay for public service, which is what I do with the Navy, gagawin ko. Tulad ng marami sa atin, marami rin daw pinagdaanan si Dingdong. Di man batid ng marami, nakaranas din siya ng challenges sa buhay na nagpatatag sa kanya. Siyempre, baka kasi sa larangan ng ating profesyon, ang nakikita lang kasi madalas ay yung pinapalabas na. Di ba? Marami doon ang behind the scenes na hindi nakikita yung proseso kung paano narating ang produktong ito, ang proyektong ito. At sinasabi ko naman na marami namang pagkakataon na hindi parating masaya. Di ba? And siguro aside from maybe apart from calling these low points, siguro I would consider them as gaps na
hindi klaro lang siguro yung gusto kong mangyari at gusto kong gawin at yung solusyon. Katulad ng kahit anong challenge, opportunity ito para mag-grow ka bilang tao. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Vicky, Van, Emil. Thanks, Iya. Thanks, Iya. Salamat, Iya. At yan, ang mga balita ngayong Webes. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Ivan Mayrina para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.